This is a reply dito sa yung message niya is a reply na dun sa video ko na I am asking bakit kung sino pa yung matitino, yun ang pinagkakaisahan, yun ang inaapi, yun ang walang kakampi sa mundong ito, no? And sabi niya, ganun ang Diyos, gusto niya problem always than peace. And hindi ako nagalit sa kanya dito sa comment na to. In a way, napag-isip-isip ko na naging tanong ko rin yan eh. Bakit inaalaw yung mga bagay na ganun? Bakit inaalaw ng Diyos magka-cancer yung isang taong mabuti o magkasakit o masagasaan o madisgrasya ng isang demonyong lasing o ng bakit gano'n? Ang daming believe me, sa limitado kong kaalaman, malawak-lawak na rin. Parang contrast. Malawak na rin yung nakita ko and I've seen many forms of evil. I've seen evil na politiko, evil na ayoko na lang sabihin kung ano. Lahat halos nakita ko na. Napuntahan ko na, napagtrabahoan ko na, nakasalamuha ako na. Sindikato. There are things na hindi ko na lang siguro dapat i-share, no? That's why I think I know the face of evil. Evil na tatay, evil na asawa, evil na anak, evil na lolo. But napaisip ako nung nagtapon kami ng basura nung kapatid ng partner ko. And I told him na nilikha tayo ng Diyos na merong free will. Binigyan niya tayo ng regalo na makapag-isip at magdesisyon para sa mga gagawin natin. Nilikha niya tayo at pag-aari niya tayo, pero kailangan nating piliin na maging pag-aari niya. Can you imagine the grace? Can you imagine yung pagpapala, yung biyayang yon na binigay sa atin ng Diyos na hindi tayo ginawang puppet? Na hopefully piliin natin siya dahil siya ang lumikha at tumubos sa atin. Can you imagine kung namili ka ng lighter? Tapos itong lighter na ito, binili mo na, kailangan niya pang piliin. Pwede niyang piliin na ayaw niya sa'yo at umalis siya despite binili mo na siya. Hindi tayo ginawang lighter ng Diyos. Tayo ay binigyan niya tayo ng kaisipan na hopefully piliin natin siya because of His grace. Diba? Kung sa atin mangyayari, kung tayo yung bumili, tapos pipiliin ng binili natin na gamit na umalis, may kapasidad siyang umalis, sayang lang yung pera natin, sayang yung pagod natin. Diba? Ganon ka-gracious yung Diyos. Ganon siya kabait. Ngayon, it would be thoroughly unfair. Talagang sobra naman ng sigurong kamalian sa mundo. Sobrang paglabag na sa natural laws. Kung despite na pinili nating lumayo sa Diyos, pinili natin for example, pumatay ng tao, dahil trip natin siya, nag-addict tayo, tapos pinatay natin yung tao. Napaka against the natural law naman pag hindi tayo makulong o hindi tayo magdusa doon sa kasalanan ginawa natin. Alangan namang nag-addict tayo, based on this example, nag-addict tayo, pinatay natin yung tao, tapos, Diyos ko, ba't hinayaan mo ako makulong? Pwede ba yon? Hindi. We suffer the consequences of our action. Siyempre nalulungkot yung Diyos noon dahil pinili nating, sa example ko na yun, pinili ng taong yun na mag-addict, sirain yung utak niya at pumatay ng tao dahil trip niya lang. And yung choices natin may consequences, ang laki. Consequences sa sarili mo, sa pamilya mo magdurusa pag nakulong ka, sa pamilya ng biktima mo. Diba? At kung nasaksihan pa ng bata yon o nagtanim ng bitterness yon o binuli yon sa school na dahil wala na siyang ama, lalaki rin siyang kriminal
kung lalayo siya sa Diyos. So the only way to salvation is to repent and magbalik loob sa Diyos based on my example na yon, at pagbayaran mo yung iyong kasalanang ginawa. Hindi ba? Kailangan mong pagbayaran, may consequence. So, with great power comes great responsibility. Lahat tayo binigyan ng great power because we have the power to affect not only our lives but the lives of others. So imagine kung mainit yung ulo mo tapos nagmaneho ka ng galit ka, nakipagitgitan ka dyan, which ginagawa ko paminsan-minsan, I'm very sorry. Tapos minalas-malas ako, nakasakit ako, nakabangga ako. What effect would it have dun sa mga nasaktan ko at sa sarili kong pamilya at sa akin? That's why we have to be very careful with our actions. That is why kailangan nating magpakumbaba sa Diyos na, Panginoon, gabayan mo ako. Panginoon, gustong-gusto ko nang gilitan yung leeg nito pero hindi ko, yung consequences, ikaw nang gumanti para sa akin, Lord. Siguro mas tama yun eh. Hindi ba? Meron nga akong napanood na isang lalaki na minolestya siya. I wrote a book when I was 16, 17, or 18. It's called First Time Ko Magkape. And yung mga karanasan ko at yung mga natututunan ko, iba nilagay ko doon at that age. Na meron ako sinulat doon na ang sabi ko, ang title, Ang Tao Mapanulak. Itinutulak natin yung kapwa natin sa kasamaan. Let's say teacher ako, tapos pinili kong ibuli o alipustahin ng isang estudyante. At lumaki siya, kunwari na siya ay sa kahihiyan, ashamed, di siya natuto, and he chose the life of crime na lang. Magnakaw na lang ako dito. Eventually, it might come back to the teacher. Baka balang araw siya ang saksakin o anak niya ang saksakin o nakawan o hold upin o hagasyain. Just because tinulak mo yung taong yun, sinira mo yung self-esteem niya, nilait mo yung tao, rather than tinuruan mo, rather than ginabayan mo, you are a cause. Pero kung sa example naman na natin na yun, ay yung batang yun, napaglabanan niya yung ganon and naging successful siya at naging mabuti siyang tao, then good for the kid. Pero bakit mo siya itutulak sa kanyang kapahamakan? Bakit mo itutulak yung kapwa mo na, di ba, papunta sa bangin? Pero lahat tayo, minsan hindi man natin pansinin sa sarili natin, na itutulak-tulak natin yung kapwa natin na gumawa ng masama. And may effect yun. So God does not want problems for us. God promised blessings for us. Kasi we have to choose. We have to choose to walk the path na dinaanan ng Panginoong Jesucristo, which is extremely hard bilang tao dahil alipin tayo ng makamundo eh. But, di ba? If yung mindset natin, number 1 is sinusuko natin siya Panginoon. Number 2, pinipili natin yung Panginoon dahil siya yung lumikha sa atin. At sa pagpili natin yun, pinipili natin na gumawa ng mabuti sapagkat yun yung pwedeng magkaroon ng epektong mabuti sa kapwa natin at sa sarili natin. Then, natutupad yung God's will, sana. Can you imagine kung yung mga politiko natin, pinili nilang gumawa ng mabuti? Pinili nilang hindi tayo lokohin. Pinili nila na nung eleksyon, sinabi nila yung totoo nilang gagawin. Sinuportahan natin sila, binigyan natin sila ng pagkakataon. At nung nanalo sila, nung nabigyan sila ng pagkakataon, ay talagang ginawa nga nila yung kabutihan. Can you imagine how peaceful, kung gaano kaganda sana yung bayan natin? If only ganon. Kasi mas greater ang power ng politiko dahil pinili natin yun eh. May power siya lalo. Mas may kapangyarihan siya to affect lives. Because of policies, because of implementation. Can you imagine kung mabubuti yung mga politiko? Then this world would be a better place. Pero kahit di tayo politiko, maapektuhan natin yung buhay ng iba. So let's always be kind.